why we worship. No, hindi lang basta tayo umaawit, no? Hindi lang basta tayo pumapalakpak, merong malalim na dahilan kung bakit tayo ay sumasamba sa Panginoon. At yun yung dapat maunawaan natin, kasi not unless maunawaan natin kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, that's the only time na mabibigyan natin ng malalim na pagpapahalaga ang pagsamba. No? Kung meron tayong kasabihan na food is life, kilay is life, kape is life, dapat bilang mga mananampalataya ay kasama doon yung worship is life. Okay? So why we worship? Sabi sa Psalms chapter 63 verse 1 to 4, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you, so I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. So sabi ko nga, maraming talata sa Biblia ang nagpapakita ng kauhawan, no, ng maraming lingkod ng Diyos, ng mga maraming mananampalataya, kauhawan na ang Diyos ay sambahin. Bakit? Kasi talagang kanilang naunawaan yung kahalagahan ng pagsamba, no? So that's one reason kung bakit si King David was called the man after God's own heart. Dahil nakita ni David yung kahalagahan ng tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya if you will read the book of Psalms, di ba? Nandyan mostly yung mga verses na nagsasabi, di ba, ng kahalagahan ng pagsamba. Mababasa natin dyan yung mga verses na nagsasabi na karapat-dapat ang Diyos na purihin. And yung isang verse na yon ay itong binasa natin, yung Psalm 63. So bakit nga ba tayo sumasamba sa Diyos? One, sabi, we worship God as an act of adoration. No? Ito ay ginagawa natin because we believe that we serve a very amazing God. We are so amazed kung gaano kabuti, di ba? Kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Even na hindi tayo karapat-dapat, inibig pa rin tayo ng Panginoon. So yung ginagawa natin pagsamba sa Diyos, ito ay parang ano na lang, outward action nung nilalaman ng puso natin, di ba? Na tayo ay labis na nagpapasalamat sa Lord dahil hindi dahil inibig natin siya, but because He first loved us. Sino dito ang sobra niyong na-appreciate na kayo ay minahal ng Panginoon? Di ba? Lahat tayo. Kahit nga hindi si Lord ang magmahal sa atin di ba? Pag may nalaman tayo na tao na nagmamahal sa atin, kahit na hindi natin ma-reciprocate yung pagmamahal nila, iba yung kagalakan, di ba, na naidudulot sa atin, na malaman natin na mayroong tao na nagpapahalaga, mayroong tao na nagmamahal sa atin. Di ba? Parang walang kakwenta-kwenta yung tao na minamahal siya, pinapahalagahan siya, pero hindi niya na-appreciate. Di ba? The small things that people do for us, the small things na ginagawa nila para maramdaman natin na tayo ay mahalaga, it brings joy to our heart. So, yung ating pong ginagawang pagsamba is just the outward, anong tawag doon? Reflection nung nilalaman ng ating puso. So if we truly say that we love God, dapat sa paraan ng pagsamba natin sa Diyos,
makita talaga na minamahal natin ang Panginoon. Di ba? Sabi, action speaks louder than words. Kaya kahit sabihin mo ng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo pinapahalagahan yung mga bagay na mahalaga sa Diyos, di ba? And you're not doing anything. Ibig sabihin, mahal mo lang ang Diyos sa nguso, pero hindi sa puso. Sabi, it is an act of adoration. Sinasamba mo ang Panginoon. Why? Because God has been very good to you. At ang Diyos ay napaka-amazing sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba? Kaya nga when we come to church, diba? Merong preparation ng puso. That every time we worship God, we will truly worship Him with all of our hearts. Kita niyo yung binasa natin, sabi, earnestly I seek you. Hinahanap kita, Panginoon. Pag sinabing earnestly, hinahanap mo ang Diyos ng buong puso. Diba? Ang yung kaluluwa ay may kauhawan sa Diyos. Kapag tayo ay nauuhaw, anong tendency natin? Diba? Hanapin natin kung saan tayo makakakuha nung papawi sa uhaw natin. And if we are spiritually thirsty to worship God, we will be excited to be in church to worship together with God's people. Mabibigyan natin na malalim na bahalaga yung pagsamba sa Diyos. We will be excited, diba, to sing kahit na kaliwat kanan yung boses natin at parehong kaliwa yung paa natin. Diba? Magkakaroon pa rin tayo ng excitement sa pagsamba sa Diyos. And sabi dyan, beholding your power and glory. Diba? Sabi, ang pagsamba, it releases the power of God in our lives. Naalala nyo ba yung kwento nila Pedro, nila Pablo, di ba? Nung sila ay nasa kulungan, miracles happen when they worship. So when we worship God, we release the power of God in our lives. So kaya hindi pwede na tayo ay tinatawag natin ang sarili natin na mananampalataya o Kristiyano, pero hindi tayo marunong sumamba sa Diyos. Worship should be part of our everyday life. No? I think doon sa PDL, in-explain doon kung paano mo sasambahin ang Panginoon. But what are the ways you can worship God? So the reason why we worship, it is an act of adoration. Iyon yung expression ng ating puso. Kaya pag ang isang tao ay hindi masaya sa pagsamba sa Diyos, ibig sabihin, yun yung nasa puso niya. Diba? Hindi siya masaya na purihin ng Panginoon. So, dapat maunawaan natin na napakahalaga ng pagsamba sa buhay ng bawat isa sa atin. No, it is an act of adoration that releases the power of God. Kita nyo ba? Nung bandang huli, sabi dyan, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you, so I will bless you as long as I live. Lord, habang ako ay nabubuhay, sasambahin kita. Di ba kung halimbawa, ikaw ay merong minamahal o meron kang asawa, tapos sasabihin sa iyo nung minamahal mo, alam mo, handa ako na mahalin ka habang ako ay nabubuhay. Siguro yung iba sa atin, sabi, ang corny naman ito. Pero deep inside, di ba, natutuwa tayo. It's the same thing with God.
Kung ito ang magiging laman ng puso natin, ito yung sasabihin natin sa Diyos, at ito yung nakikita ng Panginoon na ginagawa natin, Lord, pupurihin kita habang ako ay nabubuhay. It brings joy to God. Di ba? So pangalawa, sabi dyan, every man was created to worship God. The reason why God created us is to give honor to Him, is to worship Him. Diba? Yan yung pangunahing dahilan. Kaya kung hindi natin ginagawa yan, ibig sabihin, baliwala yung pagkakalikha ng Panginoon sa atin. Diba? The reason why God created each and every one of us is to worship Him, to give honor, to give glory to Him. Sabi sa Isaiah 43, verse 7 and verse 21, sabi dyan, everyone who is called by my name, whom I created from glory, whom I formed and made, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Diba? Sinabi ng Panginoon yan, na tayo ay inilikha niya para ipahayag yung kanyang kadakilaan, para sambahin siya, para purihin siya. Alam niyo, tayo ay nilikha na merong space talaga ang Diyos doon sa ating loob, na walang pwedeng magpuno or umukupa doon sa space na yon maliban sa ating Panginoong Jesus. Kahit na pilitin mo na punuan yan ng ibang mga bagay, diba? Punuan yan ng kasayahan, punuan yan ng mga achievements, punuan yan ng relationship, hindi mapapalitan yung puwang na para sa Diyos. Kasi nilikha tayo na may bahagi ang Panginoon sa atin. Kaya wag nating pilitin na yung portion, yung position ng Diyos na isinape dun sa loob natin ay saksakan natin ng iba. Kasi it is shaped for God and nothing will fit it maliban sa Diyos. Kahit ipilit nyo, di ba? Mahirap daw ipilit yung hindi ukol. Di ba? It's either hindi ka masasatisfy or, di ba, masasaktan ka. So, yung para sa Diyos, ibigay mo yon para sa Diyos. So, alam nyo, yung pagpasok sa presensya ng Diyos, yung pagsamba sa Panginoon, we should take it as a privilege. Alam nyo kung bakit? Kasi, we were invited, di ba, to worship God. Hindi tayo mga gate crasher na pumapasok sa trono ng Diyos. God personally invited you. Kasi di ba sabi ng salita ng Diyos, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that should show forth the praises of Him. Pinili ka ng Panginoon. He personally invited you para sambahin siya, para ideklara yung kanyang kadakilaan sa mundo. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Di ba? God invited us personally. Kaya nga sabi, worship is a privilege given to each and every one of us. Kasi marami ang hindi nila magawang sambahin ng Diyos. Maraming dahilan. Diba? Pero tayo, pinili tayo ng Panginoon. Sabi, you were a chosen generation. Diba? Sabi, a peculiar people. Among those people God created, He personally picked you and invited you in this church.
So we must feel privilege. Kaya dapat hindi natin sinasayang yung pagkakataon kapag binigyan tayo ng privilege, di ba, na masamba ang Panginoon. Lagi nating i-take advantage na pumasok sa presensya ng Diyos. Why? Only in God's presence will you experience true peace, true joy, true love. Yung comfort na hinahanap mo, hindi mo yan makikita sa mundong ito. Tanging sa Diyos lang. May mga bagay na ma-experience ka sa mundong ito, pero mas dakila yung mga bagay na kayang ipa-experience sa iyo ng Lord. So, take advantage of God's presence. Hanggat na-experience natin ang presence ng Lord, hanggat may chance tayo na ma-experience. Diba? Wag lang puro love song or tragic song, rock and roll yung pinagsasaulo nating kanta. Hindi ko naman kayo binabawalan kung gusto nyong kantahin yun. Diba? Pero dapat marami din tayong alam na worship song. Yun yung mas bigyan natin ng importansya sa buhay natin. Kasi God is always longing. Because the reason why He created us is for us to worship Him. Sabi sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. When we worship God, sabi, we worship Him with all of us, with all of our strength, with all of our mind, with all of our heart. Hindi pwedeng kalahati lang. Di ba? We give the best for God when it comes to worshiping. Kasi, yun yung dahilan kung bakit ka nilikha. So, if it is the reason why you were created, dapat mamuhay ka para dun sa reason. Diba? May purpose ang Diyos kung bakit Kanya nilikha, at yon ay para sambahin siya. Number 3, God desires worship. Ang Diyos palagi siya naghahanap ng sasamba sa Kanya. Kasi nga, lumikha siya ng mga sasamba, kaya lang sa sobrang busy natin, nalilimutan natin yon that we were created to be worshipers of God. Diba? Anything na umaagaw ng oras nyo para sa Diyos, it becomes your idol. And kapag may idol tayo, diba? Pag mayroon tayong ibang pinaprioritize sa buhay maliban sa Diyos, sabi, it does not please God. Sabi sa John 4:23, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. So, sino pwedeng gumawa nun? Siyempre, yung mga iniligtas ng Diyos, yung mga nakaranas ng kapatawaran ng Diyos sa kanilang mga buhay. At yon ay ang bawat isa sa atin. So, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na sasamba sa Kanya. And sana, dito sa loob ng church,
He will find us to be true worshipers. Kung tatanungin mo yung sarili mo, pag ba si Lord pumasok dito ngayong umaga, will He find you as a true worshiper? Tanungin mo yung sarili mo. Pag ba pumasok si Lord dito, masasabi ba niya, ito, true worshiper ito. Or magwa-walk out na lang si Lord kasi wala pala. Diba? Our minds, our hearts, our lives are filled with so many things that we forget we were created to worship God. Diba? Hindi po nilikha ang tao para mag-fellowship lang, para maka-fellowship lang ng Lord, or makakwentuhan lang niya. Nilikha tayo para sambahin siya. Minsan iniisip natin na yung pagsamba sa Diyos ay blessing sa atin. Pero alalahanin natin yung sinabi ni Haring David. Sabi niya, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Paano natin ibe-bless si God? When we worship, hindi lang tayo yung nabe-bless, but we bless God. Sabi, paano natin mabe-bless ang Panginoon? Simply by giving Him the praise of our total self. Ano yung total self? Body, soul, spirit. It should focus on Him. So, sana, whenever we do worship, yung ating pagsamba sa Diyos would really be pleasing to Him. Sana yung pagsamba natin sa Panginoon ay parang aroma, no? Aroma sa kanyang pang-amoy, hindi mabantot. Kasi sinasamba lang natin siya sa labi pero hindi sa puso. So, it should start in our hearts. Turuan natin yung puso natin na sambahin ng Panginoon. No? Kahit marami tayong pinagdadaanan, it should never be a hindrance in worshiping God. Diba? Merong awit niyan yung awit ni Haring David. Purihin mo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon, purihin mo, purihin ang Panginoon, o aking kaluluwa. Inuutusan dapat natin yung ating kaluluwa na sambahin ng Panginoon. Kahit na ikaw ay malungkot, sabihin mo sa kaluluwa mo, purihin mo ang Panginoon. Kahit may pinagdadaanan ka na mahirap sa buhay, sabihin mo sa kaluluwa mo, purihin mo ang Panginoon. Believe me, when we worship God, we release the power of God in our lives and it will change our situation. Walang ibang makakagawa sa atin yan. Ang Panginoon lang. And that's the reason why we should truly know ano ba talaga yung kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Bakit ba kailangan sambahin ng Panginoon? So pag-usapan na natin yung tatlo. One is we worship God as an act of adoration. Two, every man was created to worship God. And three, God desires worship. And number four, worship sustains God.
Kung pabababawi natin yung sustains, no, it means it strengthens God. Kaya nga sabi ko sa inyo, when we worship God, we release the power of God. Pinalalakas natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam nyo, yung pagsamba sa pagsamba natin sa Diyos, parang ano yan, pagkain at inumin ng Panginoon. Nagbibigay ng lakas sa Kanya. Whenever we worship God, it gives Him more strength. Diba? So ang bawat isa sa atin should live to give honor, to worship God. So mayroong isang translation ng Bible, sabi dun sa Psalms 22:3, God lives where people praise Him. Diba? Yung ibang version niyan, God inhabits the praises of His people. Nananahan ng Diyos kung saan ang kanyang mga anak ay sinasamba siya. And if we truly worship God in this place, ibig sabihin, this place is God's resting place. And where God is, sabi ng salita ng Diyos, there is victory. Diba? Kapit-kapit, dugtong-dugtong yan eh. So what happens kapag tayo ay nagsumasamba sa Diyos na hindi tama yung motibo natin, na hindi tama yung puso natin? Sabi sa Isaiah chapter 1 verses 11 and 12, what makes you think that I want all your sacrifices, says the Lord? I am sick of your burnt offerings of rams and the fat of the fattened cattle. I get no pleasure from the blood of bulls and lambs and goats. When you come to worship me, who ask you to parade through my courts with all your ceremony? Siguro iisipin nyo to, ayaw pala naman ni Lord eh. Kung babasahin nyo yan, yung buong chapter na yan, kaya yan sinabi ng Panginoon, it's because they worship God with their hearts full of sins. Kaya alam nyo, meron talagang preparation to worship. Di ba? Sabi nyo, nung unang panahon pa yan, kasi may mga cattle eh. Kung sa panahon ba natin yan, gagawin ngayon, kaya nyo magdala dito ng baka, kambing, i-offer natin kay Lord. Diba? Hindi na. Kasi sa New Testament, we can go directly to God. Pero ang binibigyan ng diin dito is, sabi dyan, hindi naluluwalhati ang Diyos sa pagsamba kapag hindi tama ang puso. If your heart is full of hatred, if your heart is filled with sins, if your heart is filled with unforgiveness, God is not pleased with our worship. Kaya there is a preparation of the heart. When we worship God, we ask for His forgiveness. We ask God to cleanse our hearts, di ba? To cleanse our minds. Sa panahon ngayon, masyado nang occupied ang puso ng tao ng maraming bagay. Masyado nang occupied yung isip natin. Kaya napansin nyo ba yon? Kahit praise and worship, ang naiisip nyo, yung trabaho nyo, yung bahay nyo, yung negosyo nyo, hindi nakafocus sa Diyos. So when we worship God, God should be the center of our worship. Diba? So, hindi ko mo sinabi ng Diyos to na akala nyo ba gusto ko yung mga kaloob nyo? Ibig sabihin nun, binabali na niya yung kanyang batas. Hindi. Pero ang sinasabi dito, na kung tayo ay maghahandog ng papuri at pagsamba sa Diyos, kasi nung unang panahon, ganun sila sumamba sa Diyos they offer what they have. Diba? Yung kanilang mga cattle, kasi wala naman silang katulad nun dito sa atin, 'di ba? Na may mga monetary. So they offer what they have for God.
And sabi, hindi nagiging pleasing sa Diyos. Kasi hindi tama yung kanilang puso. Parang ginagawa lang nila yung pagsamba out of tradition. Yun na kasi yung nakasanayan. Yung kasi yung itinuro. Yun yung sinasabi. Kaya dapat ang pagpuri natin sa Diyos, hindi dahil sinabi ng worship leader, pumalakpak ka, tumalong ka, sumayaw ka, itaas mo ang kamay mo. Diba? It should be a reflection of what is in our hearts. We clap, we raise our hands, we dance because we love God. Because we want to please God. Diba, hindi lamang yung labi natin na nagsasabi na napakadakila ng Panginoon, kundi yung buo natin pagkatao, yung buong puso natin, yung buong isip natin, it should declare na ang Diyos ay dakila sa ating buhay. Kaya alam nyo, kung babasahin niyo yan, makikita nyo yung kahalagahan. No, na hindi God does not condemn yung kanilang ginagawa, but He condemns yung laman ng kanilang puso. Okay? So, gawin natin yung pinakamabuti na magagawa natin para sambahin ang Panginoon. Hindi lamang tayo tumatagal sa church na umaawit na hindi nauunawaan yung ating ginagawa. Dapat maunawaan natin na we worship because that's the reason why we were created by God. Ang sabi ng binasa natin, ang Diyos ay nananahan sa mga tao na sumasamba sa Kanya. And kung nasaan ang Panginoon, lagi nating tandaan, naroon ang kapayapaan, naroon ang kagalakan, naroon ang tagumpay. Diba napansin niyo ba yon? When we worship God, it brings joy. Kinakalma yung ating isip. Diba? Kahit dumating ka sa church na mainit ang ulo, pagdating sa pag-awit, kahit hindi mo alam yung awit, nakakalma yung isip mo. That is because God inhabits the praises of His people. Nananahan ng Diyos kung saan merong sumasamba sa Kanya. And if you experience that in our worship, ibig sabihin, God dwells in this place. And kapag na-experience natin ang presence ng Lord, sabi nga natin, it is a privilege. Why? You were chosen. You were picked personally by God. Di ba? Hindi ka ba mapaproud nun? Di ba tayo sa school, pag pinili tayo, ng teachers natin, o ikaw, isasali kita dito sa quiz B. Di ba? Proud na proud tayo. O halimbawa, tayo ay ipinatawag ng mayor o na-pick ka na pinakamabuting estudyante. Di ba? Proud na proud tayo. So mas lalo tayo dapat maging proud. Why? Because God personally picked us. Sabihin mo sa katabi mo, proud ka ba? We should be proud. And we should take it as a privilege na sa dinami-dami ng tao, you were personally picked by God to bring worship to Him. Pwede ba tayong ngayong umaga ay umukod? Hilingin natin sa Panginoon na itama niya yung ating puso. Tama niya yung kalalagayan ng puso natin, yung kondisyon ng isip natin, para sa panahon na tayo ay sasamba sa Kanya, it would be pleasing to Him.